Good evening mga kapatid, at andito na naman tayo. Dito tayo sa labas, no? So kaya mas gustuhin ko dito sa labas kasi nga mas maganda kasi pag nasa labas kaya narinig kayo ng mga wadaan na single mga sasakyan. So gumawa ako ng ating lagayan. So kagagawa ko lang, so nilagyan ko ng design type, no? Para mas medyo ma-effect yung design, no? So ngayon, dahil nakikita ko ngayon sa mga tao marami na nga hindi naniniwala sa Diyos, no? So mayroon naman may naniniwala sa Diyos, pero mas kaunti na talaga ang naniniwala. Ng Diyos natin nasa langit, alam niya yun. So simula una pa lang ng ating buhay, alam na niya kung tayo ay sumampalataya ba o hindi. So ano ba ang unang tatakayin natin para malaman nyo kung bakit ito ginagawa? Dahil ang sabi nga ng Matthew 4:4, ang sabi niya dito, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So ngayon alam niyo na kung bakit na ako ay nagkakaroon ng mga vlog. Kasi nga di ba? Ayon nga yan, sabi niya, hindi lang tayo dapat nabubuhay sa ating mga flesh o sa ating mga sariling katawan. Hindi dapat tayo dyan mabuhay, no? So dapat din tayo mabuhay ko sa salita ng Diyos. So ito yun. Ito na yung salita ng Diyos na to, no? So let's start. Ngayon alam nyo na, open natin ang book of 1. Meron akong bigay sa inyo isa lang dahil marami na ngayon ang hindi naniniwala sa Diyos at sumasampalataya sa Diyos, no? Dito sa 1:6 verse 64, no, ang sabi ito, ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Yun, diba? Sa atin lahat, alam ng Diyos, alam ni Jesucristo na marami sa atin ay hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya. Diba? Alam niya. At kung sino ang alam niya sa atin lahat ay ang ating kaisipan. Grabe, no? Diba? At alam niya rin kung sino ang magkanulo, no? Diba? Sabi niya, at kung sino ang magkanulo sa Kanya. Yun. Diba? So ito yung kay Judas sa 12 niya na apostoles, mga ginawa niyang alagad niya na 12, isa doon ay ang Diablo, no? Ayun ay si Judas, no? So marami sa ating nakukuha ni Judas, no? Marami sa atin ang nakukuha ng demonyo. Dahil ang naghahari na dito ngayon sa mundong ito, walang iba kundi ang demonyo. Siya yung ang king dito, king ng mga makasalanan, king ng kasinungalingan. Yun. Dahil si Satanas o si Satan ay talagang napakasinungaling. Tayo ay ginagawa niyang mali, no? Kasi tayo ay gusto natin na sumampalataya sa Diyos, kaso nga dahil nga sa Kanya tayo ay nililis niya upang hindi tayo makatutok sa ating kagustuhan para sa Diyos, no? In-offer niya yung mga makamundong bagay at tayo naman ay mabilis tayong matukso, no? So dapat hindi tayo matukso, no? Huwag
tayo magpatukso sa mga makamundong bagay. So ang atong mundong ito ay makasalanan, no? So alam na natin, no, na makasalanan talaga ang mundo. So kaya kailangan sumampalataya tayo sa Diyos. At napakarami talaga ang hindi sumampalataya, diba? Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya, diba? Alam natin ang sumusunod lang ay ang tumanggap kay Jesus, no, na kanyang tagapagligtas. Ano ba ang sinasabing tagapagligtas? Ito ba ay tagapagligtas ng ating katawan? Hindi yan. Hindi yan ang ating tinutukoy na yun ngayong gabi. Ang ating tinutukoy ay ang espiritu, no? Ang ating spirit, no? O ating kaluluwa, no? So yun ang ating tinatakay, no? Kasi kung ang kwan lang, kung ang ating lang ating sarili lang ating asahan dito sa mundo ito, sigurado tayo ay mapapahamak. So marami na ngayon ang napapahamak, hindi nyo lang alam. At isa na rin ako doon sa napahamak na yun. So ngayon ay sumampalataya ako sa Diyos at kay Jesucristo na bilang aking tagapagligtas, at ngayon ako ay sumusunod na sa kautusan niya, no? Kasi ang tunay na tinatawag na ligtas ay ang pagtanggap, no? Dapat kailangan may repentant, no? May nakikita sa atin na mga tao na tayo talaga ay tumanggap sa Diyos at tayo ay binago nito para malaman ng sangkatauhan na tayo ay nagbago. Dahil kung tumanggap lang tayo sa Diyos, na sabihin natin na tinatanggap kita at ako'y ligtas na, baka naman sarili mo lang ang sinasabi mo na ika'y ligtas, no? So sariling pakana mo lang na ligtas ka na. Ang tunay na kaligtasan ay ang pagtanggap ng Panginoon natin si Jesucristo at sumusunod sa mga utos nito, diba? Ang sumusunod sa utos ng Diyos ang siyang maliligtas. Kahit anong reliyon ka man ngayon, kung ano man yan ang reliyon mo, huwag mong sabihin na ang reliyon ninyo ang maliligtas, no? So baka naman ang reliyon nyo lang ang sinasamba mo, no? Sumasamba ka lang sa inyong reliyon, hindi ang tunay na Diyos. Nagpapakitang tao ka lang sa harap ng mga kasamaan mo sa simbahan. Tandaan mo, walang relihiyon ang makapagligtas sa iyo. Ang makapagligtas lang ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, no? Kaya nga ang sabi niya dito sa Juan 3:15, basahin ko para maliwanagan kayo. Ano ba ang sabi niya? Upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Ang sabi niya, Juan 3:15. So ganun tayo kamahal ng Panginoong Diyos na kaya ipinadala niya ang Kanyang bugtong na anak, at upang sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Diba? Ang sabi niya sa 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak o kaisa-isang anak upang sino man ang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon pa ng buhay na walang hanggan. So ano ba ang buhay na walang hanggan? Baka gusto niyo malaman. Sige, sabihin ko. Ang buhay na walang hanggan, yun yung ang eternal life, no? Eternal life ng halimbawa,
pag tayo ay namatay na. So mayroon tayong espiritu at muli itong bubuhayin. No? Patay tayo sa physical, mabubuhay naman tayo sa espiritu. Kasi ang katawan natin ito ay talagang maiiwan lang ito sa lupa. Dahil ito ay nanggaling sa lupa. Gets? Gets ba? So, tinakda sa atin ang mamatay. So, kaya huwag kayong matakot mamatay kung kayo ay sumampalataya sa Diyos. Kasi nakatakda na hindi mo na ito matatakasan pa ang kamatayan. Hindi mo na matatakasan. Kaya lang kayo natatakot kasi hindi nyo alam kung saan kayo patutungo. Kung saan ba patungo ang inyong buhay. No? Kasi ang kasalanan natin ay ang kabayaran ay kamatayan. Ha? No? Kapag tayo matay, ano na mangyari sa atin? Di ba kung di tayo sumampalataya sa Diyos? So ayun na nga, at tatapusin ko na itong ating mga pinag-uusapan. So, ngayon, anong masasabi mo sa ating pinag-usapan ngayon? So, sumampalataya ka na Panginoong Jesucristo dahil siya lang ang daan papunta sa Ama. Baka naman ang sabihin nyo, tatay nyo ha? Ang Ama nating nasa langit na ang gumawa ng lupa at ng langit, ang makapangyarihan sa lahat, na siya ang gumawa sa iyo at hindi ka naman sumampalataya, kawawa ka lang. Dalawa lang pupunta ng isang tao, langit or impyerno. Pumili ka lang, dahil totoo ang impyerno, totoo rin ang langit. Tandaan mo. So hanggang dito na lang. Kaya yan ang masasabi ko sa iyo, dapat kasama mo ang Diyos, ayahay ang buhay. Kaya bye for now. Mo, maging Panginoon.